Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon, meron ako share sa inyo na topic na makakatulong to pagdating sa hospitality industry. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So ang topic ko po ngayon is all about the most common guest complaints in hospitality industry. Alam naman natin na sa hospitality, pa 5-star hotel o mga resorts o restaurant, importante na dapat alam natin kung ano ba yung kadalasan na posibleng i-complain ng guest. So, ano ba yung mga kadalasan complain ng guest? Number 1, mayroong tinatawag na lack of self-serve option. So, importante na gawin mo ng maayos sa pag-serve ng guest na presentable nang sa ganon, hindi siya mag-complain. Pangalawa, yung unclean rooms. So, yun yung dapat iwasan na marumi yung rooms. Kaya importante, before pa yung arrival, dapat nilinis na talaga yung isang area at i-double check na ng isang supervisor o kung sino man yung superior para nang sa ganon ma-check nila kung okay yung room at pwede na po pasukan pag meron ng guest na mag-a-arrive. So ano pa, merong tinatawag na bad staff attitude. So importante na iwasan yung merong bad staff attitude. Importante kung ikaw yung frontliner na mapa-onstage man ka at saka backstage, importante na dapat meron tayong magandang attitude. So ano yung mga halimbawa ng magandang attitude? So halimbawa, may isang guest or walk-in pumasok sa isang resort or establishment, dapat marunong ka bumati. Good afternoon ma'am, good morning sir, o good evening ma'am. Depende kung anong oras yan papasok. At the same time, dapat pag malapit sa'yo, merong tinatawag na 10-5 rule. So pag sinabing 10-5 rule, ito po yung pag 5 feet lang yung lapit mo, dapat mag-ano ka sa kanila ng greet ng maayos. Merong eye to eye contact. Pero pag malayo na, 10 feet na yung pagitan, kahit hindi mo na batiin kasi alam mo namang malayo, hindi na masyadong marinig, pili lang na eye to eye contact o ngitian mo o with a smile, okay yung ganon. Nang sa ganon is matreat nila na talaga importante sila sa iyong tinatrabuhan na establishment. Ano pa, yung mga mechanical issues. So importante rin yung bantayan. Ano pa, yung lack of communication. Kaya importante kung ano man yung department mo sa isang establishment, mapa-dining, mapa-kitchen, or ma-front office, o sino man yung head, or merong sales na talagang in charge sa mga ganon, marketing, importante yung communication. Kasi pag lack of communication, yun yung reason na merong complaint. Kasi halimbawa, merong guest nagpa-booking na ng maaga pero nakalimutan pala i-communicate sa mga head sa ibang section na merong ganong guest arrival, tapos magugulat na sila na wala sa listahan, pero pala meron palang human error na nangyayari. Kaya importante yung communication. Ano pa, yung poor customer service. Kaya importante pag ano tayo ng isang guest, dapat pakita natin yung confident ka sa ginagawa mo. Kasi pag poor customer service, tapos hindi mo sila entertain ng maayos, hindi mo sila ginabayan kung saan sila uupo, halimbawa kakain sila sa restaurant, kaya importante yung customer service. At the same time, yung noisy neighbors. Isa yan sa mga binabantayan din ng isang guest, lalong lalo na pag yung mga taong mahilig talaga sa mga peaceful place. Kaya importante iwasan yung mga sobrang ingay na mga lugar, lalo na pag ikaw empleyado at alam mo namang may mga guest, dapat kontrolin mo kung ano yung mga dapat yung ipagsalita. Kasi importante yun, dapat is mabantayan natin yon. Kasi pag sobrang ingay, marinig ng guest yun na
nagkikwentuhan ng sobrang lakas, naririnig nila ng sobrang ingay talaga, magreklamo yan. At the same time, yung denying reservation delayed. So halimbawa, mayroong reservation na ganun. Tapos ngayon, nagpa-reserve na sila. Pagdating doon, yun pala, wala pa palang preparation, wala pang table, wala pang setup, wala pa lahat. So, yun yung isa sa reason na dapat iwasan kasi doon magkakaroon ng complaint. At the same time, yung isang room, walang hot water, importante yun na dapat meron kasi in case of emergency, meron mang sakit yung tiyan, meron silang pwede nilang pag-initan ng tubig. Kung merong initan ng tubig, importante na dapat meron pagdating lalo na sa mga housekeeping section, importante yon. O mapakusina, ano pa yung no or slow wifi. So importante, di bali ng walang load, ang importante pag mag check in sila, dapat malakas yung signal connection mo, yung wifi, kasi yun yung isa sa mga hinahanap ng guest, yung merong wifi, nang sa ganon ma-relax yung isip nila, mapapanood kung ano yung mga gusto niyang panoorin sa buhay nila, kung ano yung mga gustong drama o ano man yung mga motivation na papanoorin nila. Importante yung maayos yung wifi connection, tsaka yung force smells, dapat importante kung papasok sila sa room, dapat talaga maganda yung amoy, hindi mabaho, importante yon. At the same time, kung alam mo naman na family room yan, tapos yung beds na binigay mo sa kanila is sobrang liit lang, dapat talaga is mag-advance thinking na dapat yung komportable talaga yung guest, tsaka yung mga unwanted insects. So halimbawa, nasa isang restaurant, tapos ngayon hindi may iwasan na may langaw, tapos ngayon may biglang dumapong na langaw sa pagkain. So ang mangyayari, magko-complain yon. Kaya importante na dapat is merong pest control, nang sa ganon ay makontrol kung ano yung mga dapat iwasan, nang sa ganon ay walang masyadong insect sa paligid. At saka yung temperature of the room, importante yon na dapat maayos yung aircon, talagang lumagana, lumalamig, kasi importante na before pa mangyari na mayroong check-in, kailangan talaga na double check yung isang room kung maayos lahat ng setup sa loob ng room. So napaka-importante yung mga common guest complaints sa hospitality industry. So yun lang po, sana makakatulong to sa mga nagtatrabaho ng hospitality industry, nang sa ganun ma-apply natin kung ano yung mga dapat iwasan, nang sa ganun maiwasan talaga ang hindi kanais-nais na mga complaint ng guest. So yun lang po, maraming salamat po. Thank you.